Ulo ng mga nagbabagang balita. Pagbebenta ng 33 pesos per kilo ng bigas mula sa NFA, nagsimula na. Nakatakdang paglipat ng flight sa Naga City mula na Iya patungong Clark, makakaapekto sa turismo sa Bicol Region. At banye-banyerang isda, dumagsa sa baybayin ng Karamoan, Camarines Sur. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Sinimulan na ng Camarines Sur LGU ang pilot rollout ng pagbebenta ng 33 pesos per kilong bigas mula sa National Food Authority o NFA. Ang buong ulat mula kay John Amador. Sinimulan na ng provincial government ng Camarines Sur nitong Sabado ang pilot run na pagbebenta ng mas murang bigas mula sa National Food Authority o NFA. Tugon ito ng probinsya sa deklarasyon ng Food Security Emergency ng Department of Agriculture o DA. Sa Kadiwa Center ng San Vicente Milaor, marami ang pumila at nag-abang. May ilang bumili ng isang sako, pero ayon kay Roberto Falabi na residente sa lugar, 55 pesos ang bigas na dati niyang sinasaing. 10 kilo muna ng 33 pesos na bigas ang kanyang binili para masubukan. Binakal ko na 10, ta ang arig batisting ko na kung magayon man ang malumok ko. Iyo, may iba nagkukuha. Bagay matagas iba maparong. O ini nga niyo pigribayan ko ta. Sino to pula? Pigribayan ko ni linaw-linaw. Si Nanay Luz Biminda naman, sinamantala ang pagkakataon dahil sa malaking diferensya sa presyo ng bigas sa merkado. Una sa lahat, mura. Kasi wala ka naman makita sa palengke na 33 ang bigas. Eh syempre kami, karamihan, 8 person ang consumption namin. 8 kayo sa bahay? Oo, 8 kami sa bahay. Plus yung mga aso pa. Di syempre, bumibili kami ng, yung sa aso, bumibili kami ng murang bigas pero 43 din. Eh di ito, 33. Pwede sa aso, pwede sa tao. Samantala, sinabayan pa ng libreng maiinom na tubig ang programa gamit ang air-to-water technology ng Viragon at Medical Mission na Provincial Health Office ng Camarines Sur. Hatid ang libreng gamot gaya ng mga bitamina at pang-maintenance ng mga seniors. Salamat at nagkataon na kasabay sa pag-ano ng Kadiwa sa bigas at ang mga tao mabilis na nagpuntahan. At salamat din at nung isang linggo na ng mga pagbibigay ng maintenance, hindi ako nakakuha. Ngayon, salamat nandito sila. Thank you. Ano po yung gamot na kukunin nyo para sa Losartan at Lodipin lang naman. Kung mayroon pa paracetamol, siguro pwede ta. Nung isang araw nakaramdam ako ng parang tatrangkasuhin ba. Pero mostly, ang kukunin natin dito, maintenance na lang. Maintenance lang, okay. Ano yung option natin at ito, kahit kung paano, libre na yan. Ano ba? Opo, salamat. Maraming salamat at napunta kayo dito. Nagkataon na mayroon libreng gamot. Magtutuloy-tuloy ang rollout ng murang bigas at ang ganitong medical mission na isa sa mga prioridad na programa ni na Governor Luigi at Congressman Elroy Villafuertes sa Camarines Sur. John Amador, CSN. Tatlo sugatan sa magkakahiwalay na aksidente sa Libmanan, Camarines Sur. Mga biktima patuloy na nagpapagaling sa ospital. Narito ang ulat ni Eli Balbin. Sugatan matapos magtamo ng mga galos ang 22 anyos na lalaking rider matapos itong maaksidente sa kahabaan ng Maharlika Highway, Sitio Tumanang, Barangay Sigamot, Libmanan, Camarines Sur nitong weekend. Ayon kay Barangay Kagawad Jesse Flores, hindi napansin ng rider ang ginagawang kalsada. Ang sanay po kang aksidente kahapon, wala man siyang kasalubong. Kaya lang po yung pag-drive niya daw is nag-ano siya kasi wallet niya para malaglag. Tinignan niya, ngayon pagbalik niya sa highway, ando na siya. Tuloy-tuloy na po siya doon sa area yun. Kaya siya na-discrash sir. Agad naman na rumisponde ang MDRRMO Libmanan upang lapatan ng paunang lunas ang biktima. Sa Barangay Sibuho, Libmanan, Camarines Sur, sugatan din ang parehas na rider at angkas nito matapos itong magsalpukan.
Ayon sa mga residente, papaliko na ang motorsiklo nang ito ay banggain ng tricycle. Muling nagpaalala si Jimwell Guerrero, Admin Officer 2 ng MDRRMO Libmanan, na sa mga motorista na magdahan-dahan sa pagmamaneho, lalong-lalo na kung dadaan sila sa Maharlika Highway. Ipahin ko na po tapos mga motorista na po dito sa Libmanan. Siguro po ko na po sa Libmanan, mga nag-aaral dito sa Libmanan na mag-ingat po, mag-ingat. May nanonood pa rin kita mga nagkakapirang mga insidente, nahiling ta po na medyo nahiling ta na minsan ng iba human error talaga po. So kaya po talaga mag-ingat. Sa ngayon, nagpapagaling na ang mga biktima sa Libmanan District Hospital. Elias Balbin, CSN. Paglipat ng turboprop flight sa Clark makakaapekto umano sa turismo sa Bicol Region ayon sa isang mambabata sa Camarines Sur. Nananawagan si Camarines Sur Representative El Rey Villafuerte kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at DOTR Secretary Vince Dizon na ipagpaliban ang planong ilipat ang lahat ng turboprop flights mula sa NAIA patungong Clark International Airport. Ayon kay Villafuerte, maapektuhan nito ang turismo sa Bicol dahil mas magiging mahaba at magastos na ang biyahe papuntang Naga. Posibleng piliin na ng mga turista ang ibang destinasyon tulad ng Legazpi City sa Albay na may direktang flights mula NAIA. Dagdag pa nito, dapat unahin ang pagpapalawak ng Naga Airport upang makapag-accommodate ng mas malalaking eroplano. Nakatakdang simula ng paglilipat ng turboprop flights sa Clark mula March 30 ayon sa resolusyon ng Manila Slot Coordination Committee o MSCC. Arestado ang 35 anyos na construction workers sa pagtutulak umano ng droga sa Zone 6 San Rafael, Barangay Cararayan, Naga City kahapon. Ayon sa Station 6 ng Naga City Police Office, dating drug surrendery ang suspect. Nakuha dito ang kabuang 8 peraso ng sachet ng hinihinalang shabu na abot sa 3 gramo at may halaga na abot sa 20,400 pesos. Nakatakdang sampahan ng kaso ang suspect ngayong araw sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mas paigtingin pa ng otoridad ang kanilang anti-illegal drug operations para sa mas maayos na pamayanan sa lugar. Isang construction worker po ang ating inoperate for violation of 9165. Bali po, more or less 3 grams po ang nakuha sa kanya. Yung nagkakantidad ng 20,400. Siyempre po gusto nating ma-maintain yung peace and order dito sa ating nasasakupan. Kaya continuous po ang ating police operation and nananawagan din po kami sa lahat ng mga constituents natin na ipagbigay alam po sa Police Station 6 kung meron pa po silang nalalaman para ma-actionan po natin agad kasi partner po natin ang community, tulong-tulong po tayo para mas maging peaceful po ito. Panye-panyerang isda na kung tawagin ay espada, dumagsa sa baybayin ng Caramoan, Camarines Sur. 2 oarfish o doomsday fish napadpad naman sa bayan ng Pasakaw, Camarines Sur. Narito ang ulat ni Marge Serico. Banye-banyerang isda ang nahuli ng ilang mangingisda at residente sa bayan ng Caramoan, Camarines Sur sa unang araw ng buwan ng Marso 2025. May tuturing na grasya o malaking biyaya ang mga nahuling isda na tinatawag na espada. 2 patay na oarfish naman ang nakita sa baybayin ng San Cirillo, Pasakaw, Camarines Sur, Biyernes ng hapon, Pebrero 28, 2024. Tinatawag din itong doomsday fish na babala umano sa paparating na kalamidad. Ayon sa BFAR Bicol, ang mga pagbabago sa weather condition ang isa lamang sa mga dahilan ng pagdagsa ng mga oarfish sa baybayin ng dagat. Mga ganitong pangyayari, may mga several factors po affecting kung bakit nangyayari yung mga ganito, no? Yung oarfish, they are sea creatures po na talagang nasa sobrang lalim na parte siya ng dagat. So, kapag nagsa-surface po sila or kapag nakikita sila sa mababang parte ng karagatan, may mga triggering factors. So, ibig sabihin, may mga disruptions sa natural habitat niya. Samantala, isang patay na pawikan naman ang napadpad sa Kabusaw, Camarines Sur. Stranding incidents like this po, ang pinakauna na kailangan nilang gawin dahil kung wala naman po silang training para sa pag-handle ng mga ganitong bagay, it's very important that they directly coordinate with the local government unit, Municipal Agriculture Office para po maitimbre nila sa
appropriate national government agency to handle these situations. In the case na halimbawa po patay na, kailangan pa rin po na i-coordinate sa lokal na gobyerno o sa mga authorities. Panawagan naman ng ahensya sa publiko kapag may mga natagpo ang marine mammals or sea creatures, makabubuting ipagbigay alam na lamang ito sa LGUs o sa kanilang opisina. Marge Serico, CSN. LTO nagbabala sa mga motoristang nag-aalok ng ALA Transport Network Vehicle Service o kung mas kilala sa mga liblib na lugar ay habal-habal. Nagbabalik si Marge Serico. Isang habal-habal driver ang nagreklamo matapos matikita ng LTO Naga sa bayan ng Tinambak, Camarines Sur. Ayon kay Emma Napiog, habal-habal driver ng Tinambak, Camsur, naihatid lamang niya ang kanyang tiyahin at hindi naman ito humingi ng bayad, ngunit natikitan pa rin siya ng LTO enforcer. Hindi ito sang-ayon sa paraan ng LTO sa pagdakip sa mga habal-habal driver dahil ayon sa kanya may lisensya, pawang naka-helmet at rehistrado ang kanyang motorsiklo. Tanto private po inibiyahin may mo po yung pasahero. Tapos hililing niya na po na okay man si mga papeles, may manggarong na kompleto manggabiling mga sulot. Dahil lang talaga dinadangog sa explanation nila, tagang dahil po talaga pampasahero sa kayo. Na po, tinigilan na kami, maayos na kamagilibot. Hanggang sa ipapirma na lang po ako Mahigpit na ipinagbabawal ng LTO Naga ang habal-habal dahil itinuturing nila itong koloro. Ayon kay Grace Rojas, chief ng LTO Naga, hindi maaaring magpasada ang sinumang driver na naka-private kung ang rehistro ng kanilang sasakyan ay naka-private. Nilinaw pa ng opisyal na habang wala pa silang authority galing sa LTFRB at kahit may pending application na, ay hindi pa rin sila maaaring mamasada. Once ang registration mo is private, mag-tricycle, mag-motor, mag-four wheels, mag-truck yan, basta po private or private use only yan. Hindi yan pwedeng ipampasada. Binagyang diin din ito ang peligrong dala ng pagtangkilik sa mga habal. Halin tulad nito ay walang claim o habol ang isang computer sa insurance sakaling masampot ito sa aksidente. Paalala ng otoridad na sa mga lehitimo at may prangkisang sasakyan lamang sumakay para makaiwas sa anumang insidente. Marge Serico, CSN. Month-long celebration ng Fire Prevention Month nagsimula na. BFP umaasang mataas na ang antas ng kaalaman ng publiko sa pag-iwas sa sunog. Narito ang ulat ni John Amador. Samayang umugong ang sirena ng mga fire truck at umikot sa lungsod ng Naga. Hudyat ito ng pagsisimula ng Fire Prevention Month sa pagpasok ng buwan ng Marso at panahon ng tag-init. Ito yung tinatawag na kick-off ceremony para sa Fire Prevention Month. Marami kaming in-invite na mga participants kagaya ng mga CFAG, yung Community Fire Brigade na tinatawag, auxiliary forces na tinatawag. At kasama din namin ngayon yung iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa pagsisimula ng Fire Prevention Month, isang mahalagang pagkakataon upang ipaalala sa ating lahat ang kahalagahan ng pagiging handa at pag-iingat sa laban sa sunog. Hindi lamang ito simpleng aktibidad, kundi isang advokasya ng bawat isa sa atin na maging mas responsable sa ating kaligtasan at seguridad sa ating komunidad. Sa taunang tema natin na sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa, isang mensahe nagsasabing hindi lang ang BFP ang may tungkulin sa fire safety. Sa tala ng Bureau of Fire Protection Camarines Sur, umaabot na sa 42 ang naitatalang fire incident sa probinsya mula Enero hanggang Pebrero ngayong taon. Pangunahing sanhi ng mga ito ay ang faulty electrical wiring at ang napabayaang niluluto. Dahil dito ang palala ng BFP at ng isang electrical engineer. Very critical sa rangan namin ang role namin sa community kasi palaging nagiging cause ng fire is palaging electrical fire. So very important po na magsunod tayo sa mga building code and sa mga regulation para hindi po tayo masunog yung mga properties natin. So very important po yung electrical system natin palagi na-check ng electrical practitioner and licensed electrical engineer. Kaugnay ng month-long celebration ng Fire Prevention Month, magkakaroon din ng iba pang aktibidad gaya ng Fire Square Roadshow, open house ng fire station para sa mga estudyante na layuning mapaigting ang pagdaragdag kaalaman sa pag-iwas sa sunog sa komunidad. John Amador, CSN. Inihatid na sa kanyang muling hantungan ang kilalang businessman at 4x4 driver na si Roger Peira.
Isang mabigat na araw para sa pamilya Pera at Bascuna matapos ihatid sa kanyang huling hantungan si Roger Bascuna Pera o mas kilala bilang RP ngayong Lunes, Marso 3, ganap na 1:00 ng hapon. Maliban sa isang negosyante, nakilala rin siya bilang the trucking legend of Bicol dahil sa kanyang naging ambag sa industriya ng trucking sa rehiyon. Isang banal na misa ang ginanap sa St. Bartholomew Parish bago ang kanyang libing. Sa pagpanaw ni RP, maraming pamilya, kaibigan at kakilala ang nagpaabot ng kanilang pakikiramay at pasasalamat sa kanyang naging malasakit, karunungan at pagiging haligi ng kanilang komunidad. Ayon sa isa sa kanyang pamangkin, siya isang huwarang leader na hindi lamang nagturo kundi nagbigay inspirasyon sa maraming tao. Sa kanyang pagpanaw, isang dakilang pamana ng pagmamalasakit at dedikasyon ang kanyang iniwan sa kanyang pamilya at komunidad. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamser News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalo sa pagtitiwala.